Tinanggal si 5-9 ng walang termination letter. Ano nga ba ang pwedeng ikaso ng isang gwardiya sa kanyang agency na tinanggal siya without receiving any termination letter? Yun yung tanong ni Dancel Torren. Ito yung kanyang tanong. Sir Pama TV need urgent answer lang po. Allowed po ba na mag-impose ang agency na sinasabi na tanggal ka na sa post mo, huwag ka na pumasok without any letter, termination letter / termination letter galing kay client or mismo walang termination letter galing kay agency? Ano pong pwedeng ikaso ni guard kay agency at ano po ang penalty nito? Okay, dun muna tayo sa sinasabing hinihingi mo yung una. Termination letter galing kay client. Si client, brother, ay hindi mag-i-issue ng termination letter dahil wala kayong employee-employer relationship. So, hindi ka nila direct employed. So, wala siyang i-release na termination letter. Ang pwede niyang i-release ay termination of contract. Tinanggal si 5-9 ng walang termination letter. I-terminate niya yung buong kontrata sa agency mo. Papabidding kayo. So, yun yung lalabas. So, kung maghahanap ka ng termination letter galing kay client, wala pong ganon. Wala pong client na mag-release po ng ganon. Galing naman sa iyong agency, termination letter galing kay agency. Ang mga termination letter, sir, na pwede lang, ang mga pakaso pala na pwede mag-issue ng termination letter, yung mga yung mga karumalduwal na krimen. Halimbawa ay, ikaw ay nakapatay, antimano, terminate ka nun. Ikaw ay nagnakaw, ikaw ay nanghipo, ikaw ay nangmolestya sa duty mo, antimano, terminate po kayo doon. Kasi nasa naman ninyo yun, nasa kontrata po ninyo yun. Ngayon kung ang kaso mo naman, brother, ay tinanggal si 5-9 ng walang termination letter. Nahuli kang tulog, nasaway ka sa commander mo, ayaw mo sumunod, nag-aawol ka, mga ganun. Ang mga tanggap po dyan, brother, ay NTA kasi hindi ka naman pwedeng basta tanggalin ka agad. Hindi dumadaan sa due process. So, yung due process ay receive ka ng NTA, explain mo sarili mo, bababaan ka ng hatol ng inyong HR o ng inyong sino man nagbababa sa inyo. Tapos ay ikaw ay aalisin sa duty mo at isi-serve mo yung penalty kung 1 month man yan, kung yan man ay 15 days, kung yan ay 7 days, isi-serve mo yon. Ngayon kung ang inyo or ang client nyo ay may policy na sa loob ng 1 taon ay pag may dalawa kang violation, automatic terminate ka na, syempre yun yung susundin. Ibabalik ka sa agency mo, ang tawag naman dyan ay RTU, Return to Unit. Ibabalik ka sa agency mo at yung agency mo naman ay bibigyan ka ng panibagong duty dapat. Halimbawa, kayo nahuling tulog, nakadalawa ka, huling tulog. Pagkatapos mo i-serve yung iyong suspension sa napatulog-tulog ka, bibigyan ka nila dapat ng duty. Ngayon yung sinasabi mo naman na tanggal ka na, huwag ka na pumasok, ay talagang karapatan mong humanap ng papel. Ngayon kung wala silang binigay sa iyo na hindi ka duman sa due process, kumbaga, maghintay ka ng yata. Hindi ko sure ha, sabi kasi nila, kahit hindi daw 6 month. Kapag akala mo kasi 6 month. Tapos pag hindi ka na naka-duty within 6 month, pumunta ka na sa labor. Idole mo. Tapos, ang magiging, sa tinatanong mo naman, anong pwede ikaso, siyempre, illegal dismissal. Ang penalty nun, pag nanalo ka, ay pasasahurin nga nila, mula doon sa hindi ka pina-duty hanggang sa nanalo ka sa kaso, babayaran nila yun sa'yo. Yun yung magiging penalty nila doon. Para magkaayos kayo. Yun, naareglo ngayon yan. Kung talagang illegal dismissal yun nangyari sa'yo, aareglo yan. Nasa yun na yun kung magpapareglo ka. So yun po yung aking sagot sa iyong katanungan. Marami pong salamat. Ano nga ba ang pwedeng ikaso ng isang gwardiya sa kanyang agency na tinanggal siya without receiving any termination letter?